Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello! Howdy! Mga kaibigan, mayong hapon kaninyong tanan niya nabudta sa atong tulumanon Radio Mindanao. Kinilang gyapon si Abdel Isa mo imbitahan kaninyo sa atong tulumanon mga kaigsunan o asa mamudapit karon kami mo hangyo kaninyo nga mina mo sa atong tulumanon o kami manghinaot ang tanan nga nagpaminaw bisag katong wala na minaw sa atong tulumanon pero nga unta na lang gyapon sa maayong kabubuton, sa maayong pangisip, sa maayong panglawas ug tanan-tanan na mga kaigsunan ug asa mo karon nama mo sa inyong mga tugkaran, sa inyong mga tagsa-tagsa nga panimalay og naaman sa laod, naas dagat, naas bukid, naas sa mga salakyanan o naas sa mga kilid-kilid nga naminaw, dala-dala ilang mga transistor radio. Maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan og si Abdel D. sa lang gihapon. Isang magandang hapon mga kaibigan. Alas 5 lamang. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Medyo mainit-init sa Mindanao at bagyo sa Luzon. Ako. Good afternoon, Basilan. Ako, grabe yung Basilan ha. Talagang magulo. Kahapon mga kaibigan, may atake na naman ang Abu Sayyaf sa Tuburan. Ay! Tahimik yata yung si Governor Jim. Bakit tahimik si Governor Jim? Wala tayong marinig. Andiyan ba sa probinsya si Governor Jim? At syempre sa Sulu Province, as usual, ang masipag na gobernador, ang si Governor Toto Tan. Nakikinig ang kanyang mga staff dyan sa provincial government sa Patikul. Lahat ng mga tausog, assalamualaikum mga tayo manghud naku. Sa Tawi-Tawi, sa mga nickel miners, tigil nyo na yung pagdinikil nyo muna. Nako, babalikan kayo ni Pangulong Duterte. Wala tayong marinig kay Secretary Roy Simatu, ang bagong pinuno ng DENR. Tahimik. Pero na-bypass na siya mga kaibigan. Strike one. Mabuti pa tong si itong si Manay Gina Lopez. Itong si Roy Simatu, tahimik. Wala tayong marinig kung ano nang nangyayari sa mga ipinapasala ni dating DNR Secretary Manay Gina ng mga minero sa buong bansa. Sa Tawi-Tawi, good afternoon sa ating mga kababayan, mga OFWs, mga TNT, tago ng tago. Dyan sa Lahadatu, Sandakan, Tawau. Sa Sabah, Malaysia, mga kaibigan, napakadami mga Pilipino. Dahil walang trabaho sa Mindanao, sa bansa, kulang. Kaya mas minabuti nila ang magtungo dyan sa Sabah, Malaysia, kahit wala silang mga pasaporte. Tuloy-tuloy tuloy-tuloy ang pasok ng mga jungkong dyan sa Sabah ng illegal. Dyan sa Sitangkay. Dyan sila umaalis sa Sitangkay. Diba meron tayong Coast Guard dyan? Marami tayong Coast Guard dyan. Bakit nakakalusot?
Marami pa rin ang nakakapasok dyan sa Sabah, Malaysia na mga illegal. Yung mga tumatawid sa border. Speaking of the border, aba, ang daming bigas. Tambak ang mga bigas, mga kaibigan, sa palengke. Yung mga bigas na galing sa Sabah, Malaysia. Hindi lamang mga bigas, pati mga noodles, mga sabon, iba't ibang produkto, mga langis, mga mantika. Ibig sabihin yan, marami na namang nakakapasok na mga barko. Nagbayad ba sa customs yan? Bagay, sabi ni Pangulong Duterte, gusto niyang ibalik yung barter trade system. Mabuti naman yung maraming bigas ngayon dahil itong mga cartel, rice cartel, mga kaibigan. Kino-corner nila yung mga merkado para ma-push nila yung kanilang napakamahal ng mga bigas. Imagine yung mga commercial rice sa Pilipinas, nagkakahalaga, pinakamura, 1,125. Pinakamahal, 1,825 kilos lang yan. Samantalang yung galing sa Malaysia, 700, makukuha mo. Pinakamura, 600. Isang sako ng 25 kilong bigas. Malaking tulong na yan. Diba? Imagine yung presyo na, kunyari, bibili ka ng isang sakong bigas sa halagang 600 na galing sa Malaysia, 25 kilos. Kung ikukumpara mo yan sa mga bigas sa Pilipinas, 1,200, kalahati. Grabe. Grabe, kaswapang itong mga animal na mga rice cartel na to. Wala kayong inisip kundi magpayaman. Naawa naman kayo. Kaya ngayon, mga kaibigan, murang-mura mga bigas, yan ang gusto natin. Pag maraming pumapasok na bigas mula sa Sabah, Malaysia, napipilitan itong mga swapang na mga rice cartel na babaan ang kanilang presyo. Pero ang kawawa dito, yung mga Pilipinong magsasaka. Dahil binabarat. Binabarat ng mga negosyanteng namimili ng mga bigas ng mga palay sa probinsya. Talagang grabe Kawawa naman itong mga ating mga rice farmers, mga kaibigan. Imagine, magkano lang kinikita nila. Umaani sila ng bigas, twice a year. Di ba? Tapos yung halaga pa ng abono, mga pestisidyo, napakamahal. Hindi natin malaman kung bakit napakamahal ang mga bigas. Samantalang naririto naman sa Pilipinas ang International Rice Institute, Rice Research Institute. Nasa Los Baños. Grabe. Pero anyway, wini-welcome natin yung mga murang bigas ngayon sa merkado. Dahil marami ang napapakain yan, marami ang nakaka-afford. Kalimutan nyo na muna yung NFA dahil ang baho talaga ng NFA rice. Hindi natin malaman kung ano nangyayari sa NFA. Kung bakit ang baho ng mga bigas. Kahit yung mga evacuees sa Marawi, ayaw kumain ng NFA rice, di ba? Maraming nagbigay ng NFA rice sa Marawi evacuees dyan sa Iligan, sa Sagyaran, sa Lanao del Sur, sa Marawi, sa Cagayan, Misamis. Ayaw kainin, ayaw lutuin. Ang ginagawa nila, pinapalit lang nila sa murang halaga. Ay, kawawa naman mga Pilipino. Mas masarap pang kumain ng mais. Nung maliit ako, talagang naranasan ko, panahon ni Marcos pila yung nanay ko para makabili ng bigas. Alam nyo mga kabigan, natatandaan ko yan sa bawat 3 kilong bigas, kailangan meron kang 1 kilong mais. Yung mais na durog. At yan ang inihahalo ng nanay ko dati nung maliit ako. Kaya lamang ang hirap lunukin. Dahil pag yung sinaing mo, hinaluan mo ng mais na durog, magaspang sa lalamunan. Kaya ang ginagawa ni Ermats, yung ginagamit niya mga kapatid niya para pumila rin, bumili ng bigas. Pero mabuti pa itong mga taga Sulu.
taga Basilan, taga Tawi-Tawi, kamote. Kamoteng kahoy. Anong tawag dyan, brother? Banggi. Banggi, di ba? Banggi. O, yun. Masarap yun. Walang lasa. Kamanting. Kamanting. Oo, pero maraming trabaho yan para maging ano yan. Para makain natin, maluto dahil kinukudkod. Yes. Binibilad. Alam nyo, sa Central Mindanao, sa Eastern, sa Southern Mindanao, maraming namatay dahil sa yung tinatawag na kayos. Noon. Yung kayos, parang kamanting siya, parang kamoting kahoy na ginigit-git. Ginigit-git siya, tapos hinuhugasan siya sa ilog, running water, para matanggal yung lason. Tapos ibinibilad yan, ilang araw. Pagkabilad mo, pwede mo nang isaing yan. Kaya lang noon mga kaibigan, natatandaan natin siguro, mga 1990s yan. Sa sobrang hirap ng pera at bigas. Yung mga taga Sarangani, Soksargen, ayan, ang tinira. Nag-shortcut. Hindi man lang hinugasan, kinapagkakayod niya, luto ka agad, ayun, patay. Diba? Kamanting, parang kamanting. Kayos, parang kamanting siya, kulay puti rin siya. Meron siyang chemical na nakakamatay. Marami, hindi alam niyo sa mga halaman yung yung fungus yung mushroom. Yung mushroom mga kaibigan, hindi lahat ng mushroom pwede niyong kainin. Pag may nakita kayong lumabas na mushroom sa bakuran ninyo, wag niyong kakainin, wag niyong lulutuin. Ibigay ninyo sa kapitbahay niyo, yung kagalit ninyo. Sabihin niyo, ito yung aking peace offering. Bati na tayo. Kinabukasan niya, nagsusuka na yan. Taybo. Biro lang mga kaibigan. Alam niyo naman dito sa programa ng Radyo Mindanao, puro kalokohan dito. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga pinagsasabi namin. Haka-haka to, kuro-kuro, opinion. Lahat chismis, kalokohan. Siya nga pala, magandang hapon kay Dr. Rodelin Agbulos ng Zamboanga City Health Office. Yari si Doktor. Si Doktor ang presidente ng Zamboanga City Periculture Center. Pinatanggal niya yung mga dyan yung mga nagbebenta ng mga yung mga pagkain, di ba? Iconic yan Alam niyo mga kaibigan, pag sinabing Periculture Center, dyan lang tayo makakabili ng murang pagkain. Talagang iconic yan. Tinanggal. Bakit? Periculture nga tinanggal. Nako, ano ba yan? Tinanggal. Tapos nilagyan ng Jollibee. Jollibee ba yan o Jollibee? Jollibee. Ang problema ngayon, humirit yung City Hall. Labag daw sa batas yun dahil pag-aari daw ng city government yung lupa na kinatitirikan itong building, napakalaking building ng Jollibee. Di ba, Doktor? Ano na ngayon? Nako, ang laking problema niyan, Siyempre, hindi naman papayag yung Jollibee ng ganyan-ganyan lang yan. Sige ka. Ang problema dyan, mga kaibigan, bakit ngayon lang? Bakit itong ginagawa yan? Wala silang nagreklamo. Bakit hindi nyo pinatigil? Alam nyo naman palang illegal. Bakit inantay nyo pa na magkaroon ng building dyan? Naku po. Ano kaya masasabi dito ni Dr. Rodelin Agbulos? Nakakaloka. Sayang mga kaibigan, alam nyo ba? Yung mga tindahan ng mga pagkain na wala, mga karinderya. Diba, noon pa. Maliit pa nanay ko, malaki na nanay ko. Ang isa namatay ang nanay ko, may mga tindahan dyan. At dyan tayo bumibili ng mga isda. Ng mga ulam, 10 piso, 15 pesos. Nawala. Dahil sa Jollibee. Paano na ngayon yan? Ako? Malaking problema to. May legal battle to. Nako po.
Ano kaya to? Dr. Rodelin Agbulos. Nung pumayag ka ba na itayo yung Jollibee? Wala bang consultation? Hindi ba ikinonsulta to sa City Hall? Kay Zumba Queen, Mayor Beng Climaco? Diba? Ngayon, napakalaking problema niyan. Mayor, dapat idaan na lang natin sa Zumba, nasama natin si Dr. Rodelin Agbulos. Alam niyo mga kaibigan, lahat nakukuha sa Zumba. Ehersisyo yan, sige. Diyan tayo sa Paseo del Mar. Galit na galit si Celso. Ang dumi-dumi daw ng Paseo ngayon. Pati yung mga pangalan ng mga stainless na wala. Ay, nako. Tapos yung, ano ba yun? Yung dancing fountain. Hindi na nagda-dance, nagpa-fountain, wala na rin. Gustong ipasara. Lugi daw. Ay, buhay. Napakagulo. Ano ba naman yan sa Zamboanga? Anyway, good luck na lang sa lahat. Sana mapag-usapan niya sa mabubuting bagay, mabubuting paraan. Para siya ikabubuti ng Zamboanga. Kailangan natin ng negosyo, ha? Tapos paalisin niyo yung Jollibee. Ay, naku. Kakaloka kayo. Papasukin nyo nga yung Wendy's. Ay, sabi sa akin ng Wendy's, sabi ko, magbukas naman kayo sa KCC. Ay, pag-iisipan daw nila. Ang charap-charap ng Wendy's. Diba? Pepsi Cola yata yun. Ay, anyways, binabati natin yung taga Zamboanga, si Bugay, yung mga baklita dyan, yung mga LGBT, hoy, makinig kayo dito sa programa. Siyempre, dyan sa Zamboanga del Sur, sa Pagadian, ay si Richard, sister, si Kismet. Ay, siyempre kay Director Amir Mawali, nakikinig daw siya ngayon. Bakit daw ako nagsasalita ng ganito? Ano ngayon? Bruha ka? Ano ka? Homophobia? Dyan niya si Director Amir Mawali sa Bureau of Public Information. Sa ARMM. Nakikinig daw siya ngayon. Tawa daw siya ng tawa. Ganito ako magsalita. Ingkit ka lang. Mas maganda ako sa iyo. At siyempre kay Mama Lu Magkablinda, dyan sa Davao City. Tawa din daw siya ng tawa. Bay, huwag ka masyadong tumawa. May sipong ka, baka lumobo yan sa ilong mo. Tawa mo, tuloy ang laway mo, malaglag yung pustiso mo. Sige ka, Malu. At siyempre kay Macho, kay Roderick Benyel, dyan sa Kitapawan. Hoy, bruha, magpadala ka naman ng suha dito. Mahalin suha kaya. Ay, sige, paalam na muna ako. Diyan na kayo, babu. Sige, malis ka na. Shoo! Alright, mga kaibigan. Ano ba mga balita ngayon? Ay, wag niyong kalimutan pala, bago natin maalimutan, ha? Yung mga naghahanap ng pagkakakitaan, mga kaibigan, maaari kayong pumunta sa iBasic Mega Center sa Zamboanga City. Nandiyan dyan ang kanilang opisina. Third floor lamang, mga kaibigan, katabi ng Test Appliances. Oy, libre yung plugging ng Test Appliances, ha? Dapat bayad sila sa atin. Alam nyo, mga kaibigan, napakadaming produkto, ha? Itong iBasic. Ang pinakagusto ko rito, halos lahat gusto ko. Pero itong flash out, mga kaibigan, ito yung talagang iniinom ko gabi-gabi. Bago matulog. Ito ay pag ininom mo ito, mga kaibigan, bago matulog o kaya after dinner, sigurado kinabukasan labas lahat ng iyong dumi sa katawan. Siguro tingin ko mga 80%. Lahat ng iyong stool, lahat ng iyong dumi o mga bowel, lalabas sa mga bowel, mga kaibigan. Dahil itong flush out ay gawa to sa mga
iba't ibang prutas. Tulad ng mansanas, kiwi, iba pa. Meron pa siyang oat powder. Kaya napakaganda mga kaibigan sa katawan. At nakakatulong to upang mabawasan ang inyong kolesterol, ang inyong taba sa bituka. Kaya nga pag dumudumi kayo, pag uminom kayo dito, kinabukasan maraming oil ang mapupuna sa inyong dumi. Ayan yung toxin mga kaibigan, yung taba. Kaya ito ay nakakatulong sa ating colon. At napakaganda nito mga kaibigan, napakabisa. At ito ay produktong nagmula sa Japan. Kaya nakakasigurado kayong yung kanilang mga produkto ay nasa mataas na kalidad. At bukod sa flush out, ay meron silang green veggie juice. At itong green veggie juice mga kaibigan ay gawa din to sa mga vegetable, sa mga green and leafy vegetable. At ito ay merong tinatawag na ashitaba, kale. Nakatikim na ba kayo ng kale? At meron din itong bitter squash at ang green barley. At napakabisa nito mga kaibigan. Alam nyo, pag gantong mga green and leafy vegetable, talagang nakakatulong to para sa isang healthy blood at sirkulasyon sa ating katawan. At ito maganda dahil nakakabawas ng wrinkles. At pati yung ating mga cells sa katawan ay talagang medyo inaaligaan niya. Nakakabawas din ito mga kaibigan sa pagtaas ng ating blood sugar. At nagpapalakas sa ating mga muscle. At nakakatulong na magbawas sa ating mga taba. At bukod dyan, meron silang kafe asul. Ito, masarap yung kafe asul. Ito ay isang blend ng kape mga kaibigan, gawa mula sa Arabica. Galing din to sa Japan. Meron din tong generous amount ng collagen. Siyempre, alam niyo naman ang ginagawa ng collagen peptide. At meron din tong Ganoderma mushroom at pine bark for beauty, healthy, and anti-aging effect. Ang maganda rito sa Cafe Azul mga kaibigan, nakakaganda ng kutis. At nakakalaki sa mga babae. Nakakasigla, nakakalaki ng kanilang dibdib. Wow! At nababawasan yung mga wrinkles nila katulad nung ating unang produkto kanina. At hindi lang yung kanilang dibdib ang napapalaki nito ng kaunti. Pati yung kanilang behind. Para sa isang sexy body shape. Napakaganda nito mga kaibigan. Subukan ninyo. At siyempre, bukod sa green veggie juice, Cafe Azul at Flush Out, ay meron din ang iBasic na vascular care supplement. O kaya yung tawag nilang Vascare. Nakaka-increase ng blood flow sa ating katawan. Siyempre, pag may blood flow yan sa ating puso, sa ating utak. At ito ay nagpo-promote ng malusog na cardiovascular health. At nakakapagpataas ng cell reproduction. At siyempre, itong gustong-gusto ng lahat. It enhances sexual drive. Talagang mahirap to. Baka pag uminom ka ng Vascare, lagi mo nalang kinakalabit si Mrs. Sweetheart, naligo ka na ba? Kaya maganda to mga kaibigan. Itong Vascare. Nakakatulong to sa rejuvenation ng ating cells sa katawan. Gawa din to sa Japan. Lahat ng produkto mga kaibigan ng iBasic Mega Center ay gawa sa Japan. At meron silang iRestore. Ito yung Japanese premium marine collagen product. 100% Japanese to. Hey! Nung desu desu ka? Hey!
Hay, Aisteruyo, Danasan, Oxen. Ito ay kinabibilangan ng collagen, acai berry. Alam niyo naman yung acai berry, napakalusog nito. Nako, punong-puno to ng antioxidant. At meron siyang glutathione. So sa mga gustong pumuti, huwag na kayo magpa-inject, masasaktan pa kayo eh. Uminom na lamang kayo ng iRestore. Napakamura lamang nito mga kaibigan. At bukod sa pampaputi, ay nakakatulong din ito mga kaibigan upang gumanda ang inyong balat. Hindi lamang sa balat, sa ating katawan mga kaibigan. Dahil alam nyo naman, itong iRestore ay merong proprietary blend ng collagen, glutathione, acai berry, pearl cork extract, at iba pa. Itong mga supplement na ito talagang garantisada mga kaibigan. So sa lahat ng gustong mag-sideline, o kung gusto rin yung mag-sideline, o kaya ang hanap lang ninyo ay supplement para mapanatili ang inyong katawan, malusog na katawan, maaari kayong pumunta dyan sa iBasic, dyan sa 3rd floor, sa Mayor Vitaliano Agan Avenue, tabi lamang ng Des Appliances. O kaya maaari ninyong hanapin si Ma'am Asti. Okay, tawagan nyo siya sa kanyang cellphone number kung meron kayong mga katanungan kung paano ang umorder ng mga produkto o paano magbenta. Maaari niyong tawagan si Ma'am Asti ng iBasic Mega Center sa Zamboanga City sa kanyang cellphone number ngayon na 0995-996-8969. Diba? Tandaan nyo. Brother, kunan mo to. Tago mo tong number para pag ikaw magprograma, banggitin mo to. Si Ma'am Asti ng iBasic Mega Center. Order na kayo mga kaibigan. At nako, napakaganda ng kanilang produkto. Napakaganda ng kanilang mga packages. Tawag na kay Ma'am Asti ng iBasic Mega Center sa 0995-996-8969. So kung nakikinig kayo saan man lupalop ng Mindanao, Luzon o Visayas, maaaring mag-ship out ang iBasic Mega Center ng kanilang mga produkto. Ipadala nyo lamang ang inyong bayad at ipadadala na ng iBasic ang kanilang mga produkto. So doon sa mga gustong pumayat, and dito na ang produkto ng iBasic, flush out at iba pa. At kung gusto nyong maging feeling young, feeling strong, feeling Samson and Delilah, eto na. Ang iBasic products. Diyan sa Zamboanga City, 3rd floor mga kaibigan, katabi lamang ng Des Appliances sa Mayor Vitaliano Agan Avenue o kaya sa Nunez Extension. Ano pa inaantay nyo? Tawag na. Hanapin nyo si Ma'am Asti ng iBasic Mega Center. Tawag sa kanyang cellphone number 0995-996-8969. Tuwing Sabado, meron silang seminar at product demonstration dyan sa iBasic Mega Center. At para maintindihan ninyo, libre, wala kayong babayaran. Pag-attendin nyo, makakatulong sa inyo. Marami kayong matutunan at pwede na kayong magbenta at uminom para sa inyong sariling kalusugan. Pero mga kaibigan, commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Ang tagna na ito mga kaigsunan, 32 minutos na human milabay ang alas 2 sa kahaponon. Kamalang gihapon na minaw sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Ug pananglod gani nga kamudiha kining unsa ni na ay pamade nagkaon og bugas nga mais o bugas nga gikan sa NFM nakit nato malayan ang atong tiyan. Bisitahin ninyo, tawagin lang natin si Ma'am Esther. O bisitahin ninyo ang basic. Dahil na, doon sa dinhin na sa Nunez Station, dinhin diha sa lungsod sa Sambuanga mga kaigsunan. So, mo ka na, daghan kayo sila mga produkto para sa ikayo sa atong lawas. Now, sa atong mga istorya-istorya pong laing mga istorya nga atong saga po sa atong programa kining Radio Mindanao. Pasalamat to sa atong maayong gobernador diha sa Sulu mga kaigsunan. Katudi ay na kay muski bitaw diha sa Mampang no. Iya din gidonet din sa atong katong si former governor nga si Abdul Sakur Tan. Iya din ang gidonate ng musakabog nga mosque diya nga perting gwapuha dito katong musang adlaw ang pasyal-pasyal ko dito na atay mga lasya po diya ba. So ina ko kunindot na ning mosque dire kinsa may gagawa na ni ko gidonate na sa gipahimo na sa gobernador sa Sulu si Governor Abdul Sakur Tan katong amahan ni gobernador karon si Toto Tan mga kaigsunan. So unya pasalamat po pasalamat ang mga lumulupyo diha sa Mampang gipahimuan sila nga muskip alang sa mga igsoon natong mga muros ba, igsoon natong mga Muslim mga kaigsunan. Unya, naapapoy balita dito nga ang mga pobre-pobre diha sa Hulo mismo, ganang Hulo. Now, naay gipanghatagan sila mga balay. Stilang gwapo ng mga balay mga kaigsunan, mga housing unit para sa atong mga pobre nga lumulupyo diha sa Sulu. Now, maunang ingon silang katong ingon bila go negosyo mga kaigsunan o gipang hatag nila, gipang donate nila sa mga kabos nga mga igsoon natong mga muros diha sa Sulu aron pod nga mamaayo pod ang ilang pagkatulog ginagabon sa gabi, maayo ang ilang pag-star dili kay kinig muulan lang gani pastilan wala kay baldi wala kay planggana wala ang salog perting basaa usay magbaho magbaha na sulod sa bahay mga kaigsunan. So daghang kayo pang mga tabang nga gipang hatag sa atong maayong gobernador diha sa Sulu mga kaigsunan o ginaot nga padayon lang gihapon kini bisag makadungog tagma naay mga kalihukan nga kining unsa na naay mga gira-gira diha sa anang probinsya na anang Sulu apan gimatch-match nila naay mga naay gira naay mga kalihukan binto pero dili naman kayo nga interong Sulu nga gubot pero naare sa mga bukid yan ang mga Peticos bukid diba dito na sila pero dili nga tibok Sulu nga gubot so mao na bisan nagkagubot na sila pero ang development diha padayon lang gyapon na mga investors nga mo kuan diha mag-invest sa ilang mga negosyo diha kay lagi ang yuta diha sa Sulu ba kuan bitaw kana bitong unsay tanom niyo mutubo lang mga kaigsunan kay ang pananom diha ang yuta diha itong bitaw so murag maayo kay siyang tamnan labi na kining mga prutas mga kaigsunan diba na ay mga durian na ay mga mangustin na ay mga wani maluno unsa-unsang mga pananom diha sa Sulu kay nindot kayo ang yuta diha. So mo ka na mga kaigsunan no o ginaot lang wa po ta makadungog sa mga balita po dinhi sa Del Sur, Del Norte o Sibugay province. Pero nakaw tayo ng kabalitaan usahay nga dinhi sa Sibugay padayon lang gihapon ang paglambo
ni anang Sibugay province mga kaigsunan o hinaot lang tagaan nilang pagtagad ang atong mga mag-uuma, ang atong mga mangingisda kay lagi kining mag-uuma dako kay ning katabang sa tua o kining mangingisda mga kaigsunan kay pobre na sila, di ba? Apan sila na nagpakaon sa mga dato, sila nagpakaon sa tua mga kaigsunan, gipakaon ng doktor, gipakaon niya ang kining mga engineer diha, gipakaon niya ang mga sundao, gipakaon sa mga mag-uuma ang tanang tao din sa kalibutan, pero unsay kaluoy po yung taon nga pobre lang gihapon. Ang uban ilang mga anak in taon wa na tuan na mag-abroad na lang kay di man wala may maayong panginabuhi niining mga atong mga mag-uuma kay lisod kayo naapay mga bugas nga gikan sa laing naso, gikan Sabah, smuggle nya naapay mga unya siyempre barato na siya unya ang adtong palay dire in down barato ra mo 10 piso lang tingali ang 1 kilo na ang atong humay. Diba? No, lugi kayo ang atong mga magbubukid, ang atong mga mag-uma. Wala ba'y ambon sa basig sige ng galihok ang atong gobyerno karon pinagi sa atong Secretary Manny Piñol nga naay mga subsidiya nga ilang mga plano aron malipay ang atong mga mag-uma o atong mga magsasaka o atong mga mangingisda aron nga di na lang ang ilang mga anak, ang ilang mga asawa, ilan lang yung taon sugoon mag-abroad kay dahi wala na dun tay kining maayong panginabuhi dire di na yung taon mag-eskwela ang si Inday, si Dudong kay wala lagi pagkaon, wala lagi bisag pamisti magkalisod-lisod, di ba? So mao na nga ang tendensiya na pastilan to ay taon sila mag-abroad, di ba? Kinibitawng uban nga ambod unsa ka diha sa Suluno ang atong bag-ong kuan kanang si former governor sa Kurtan mga kaigsunan nahimunan siya murag kanang dato ba? Dili mo ng dato nga gamhanan kanang dato nga sa una pa tong mga raja, tong mga sultan, di ba? So unta nga ambot kalimot naman tingali ang atong mga nakalimot na tingali ang atong gobyerno ni bahin ni anang Sabah, di ba? Kay kanang Sabah panahon na sa tuwa sa Pilipinas sa tuwa man sa mga sultan sulo kanang Sabah pero kaluoy po nga Pilipino wadto dito si kupo ni noon sa mga unsa ni sa mga sundao diha sa gobyerno diha ni anang Sabah Malaysia mga kaigsunan kay ug ato pang base sa atong history kanang Sabah sa sultan ito bugsulo na mga kaigsunan na labge pila rin na dawat in taon bilyon ang income ni anang Sabah asa man napadong ug kanang Sabah mga kaigsunan ang income ana ug sa tuwa wala na ay dili na mag-abroad ang mga tao daghang kaayong mga unsa ni mga natural resources ni anang Sabah bilyon ang income ni ana unya garantal lang yung taon ilalang taga-tagaan taluan nila ang Sultan of Sulu ang $1,500 ba to? Una ang income na 100.5 billion dollar ang income na di ba? Oo, 100 ang income ng 105 billion, dami. Dami no. Ang income lang ng Sabah Malaysia, tapos ang renta nila sa Sultan ano lang 1,800 ba o 500 1,800 Malaysian ringgits. Malaysian ringgit. Oh, tapos pinaghati-hatian pa ng mga imagine. Saya ano yan annually? Oh, ang tawag dyan ni Nurmiswari ng MNLF pitans. Samantala 1.5 billion dollars. Pero malabo nang ma-recover ng Pilipinas yung Sabah. Kahit ano pang gawin nyo, malabo na. Ang dami ng mga Malaysiano dyan, tsaka karamihan dyan, mga inchik. So, mau ka na mga kaigsunan o ambod lang na maunang usahay basig kuha may istorya lang. Punan na lang unta nila ang renta nila sa Sultan of Sulma kaluluoy po mga kaigsunan. So, mau ka na ang atong kining
iskut-giskut, chismis na naaga, doon na nakita sa mga internet ba, nakita nato sa mga istorya na kay lagi unta nga kaniadto pa nakuha no unta na sa Pilipinas ng Sabah, Malaysia mga kaigsoon ng pero tayo tingali ambot lang ug basig maluoy pod ang Malaysia nga ila taong punan ang rental ni ila dili kay pag maghati-hatian pa na sa mga sultan mga kaigsunan so gamay ra kayo so ang mga tendensya na di mga bugas na daw kaluluoy yung taon ng atong mga mangisda ang atong mga mag-uuma kay pero matod pa sa atong presidente iyang paningkamutan nga naay subsidy nga gikan sa gobyerno alang sa atong mga kaigsunan nga mag-uuma og mangingisda ay katong didto lagi ko na ay mga hinabang gikan sa DA yanang mga mangingisda na ay mga gihatagan nila ang unsa ni ang atong mga magtanom og mga agar-agar hatagan nila mga unsa ni katong mga strollers bitaw hatagan nila PC higot pila ka rolyo to panghatag sila og binder. Diba? O ginapili lang po nila kung sa ilang gihatagan mga kaigsunon. Diba? O katong mga yung parinti-parinti nila, matagal nila daghan. O niya, nagkadungog pa dyan ko nga, itong dito ko smua mga kaigsunon. Na ay gusto kong palit og binder. At ito ni Kuan, ngayon dito nga, dili man na tindahan. Ay, sayod na ka, nganong naaman na sila diha. Diha, nganong naamay binder diha. Diba? So, lagi, untang katong mga taong kuanan sa gobyerno gisugo sa gobyerno dili po unta nila taguan ana dili po unta na ang parinti lang ang ilang hatagan mga kaigsunan kay makaluluoy ba ang atong mga mangingisda makaluluoy ba ang atong mga mag-uuma wa kahibalo walang kanang sayon nga sila bahay nagpakaon sa tuwa sila baha ang hatag nagpakaon nagbutang og sudan sa tuwa atong mga mangingisda. Diba? Una, ato lang na silang taluan, ato lang na silang kining dili suportahan. Kagaba ba ang mga aksyonan, diba? Laging corruption lagi maunang dili sugot. Ang atong presidente nga si Presidente Rodrigo Duterte nga hala karon nang gawas na kinsa tong mga corrupt, kinsa tong mga tao nga limbungan, nagawas na. Naanay nagkapreso, naanay unsa ni naanay mga nag-imbestigahan na bahay ni anang korupsyon plus pakinig droga mga igsoon plus pakinig mga ISIS ay nako kining mga ISIS mga kaigsunan ambot ni ana man diri antod nga gagahapon gani mga kaigsunan dito tang nag-attend symposium dito sa mga pulis bahay ni anang mga ISIS ana. Alam mo ba na umabot na sa 109 ang patay na sundalo? 109. At least 109. Mga kaibigan, mula nang magsimula yung kaguluhan noong May 23. At ang sugatan na sundalo, eto nakakagulat. Ilan? Mahigit sa 900. Mahigit na 900 sundalo ang sugatan. Nako. Tapos mahigit sa 100 ang patay. So ang casualties ng militar, mahigit sa 1,000 na. Tapos sabi ng militar, bawat bakbakan, bawat hulog ng bomba, dagdag sila nagdagdag ng casualties ng ISIS. Pero wala namang maipakitang preba na talagang may namamatay na ISIS. Di ba? Ngayon, 500 na raw mahigit 500 ang patay na ISIS. Paano nila nakakuha yung numerong niya, mga kaibigan? Bawat bagsak ng bomba, press con. Meron kaming napatay, 10 ISIS. Bagsak na naman ng bomba, 3 pa napatay ng ISIS. Diba parang matik-matik lang yan sama rin mga kikso na nagkapuliki na nagkalisod-lisod na ang atong mga sundalo na mo nga ang Singapore mutabang na sila ha. Nagpadala na yung Singapore ng unmanned aerial vehicle. Kung hindi ako nagkakamali nandiyan dyan sa Clark Air Base ang kanilang UAV. Parang parang spy drone to ng Amerika. Ang kasabot unmanned kanang ulay tao? Wala. Robot. Mulo pa lang na siya. Tapos kinukontrol yan sa ground. Bukod dyan, nagpadala din ng Singapore ng C-130 upang gamitin sa paglilikas ng mga humanitarian relief sa mga evacuees.
So, 3 bansa na tumutulong, di ba? Dili kasi... yung Singapore, Amerika, at saka Australia. No, 3 bansa na. Dili kasi sanay ang atong mga sundalo. Ang sundalo magira sa So, bukid. urban no? Pero sa syudad, Rural, urban. urban, wala ang mga sundalo nato, wala training. Ang sundalo nato, ang sanay lang ang atong mga sundalo sa bukid. Hindi, sanay sila sa urban warfare. Pag umuwi sila, kulang ang sweldo, ginagera sila ng mga asawa nila. Binabata ng pingga, asa ang sweldo? Asa ang kulang ito? Asa, ilabas mo yung bota mo, bigay mo yung bota mo, baka nandiyan sa bota. Pa na ngayon kasi yung ATM nasa misis na. Nila, iniwasan na yung urban gear. Ay, nako. Anyway, mga kaibigan, sa mga balita pa. Aba, good news to. 2 abortionista, mga kaibigan, ang nadakip ng ating mga miyembro ng National Bureau of Investigation dyan sa Toril, sa Davao City. Nakumpiska ng NBI ang mga gamit na pang-abort. Nako, sa loob di umano ng isang klinika na minamaneho nitong isang registered midwife at ang kanyang alalay na isa ring midwife, retired. At ang ginawa ng NBI matapos ng matinding pagmamanman ay nagsagawa sila, mga kaibigan, ng entrapment operation kasunod ng nakuhang impormasyon hinggil sa sinasabing abortion clinic. Sinabi naman ng dalawang mga midwife ops, wala kaming kinalaman dyan. Nagpapatulong daw yung mga iba kasi na magparaspa. Wala kayong kinalaman, nagpapatulong sa mga nako. Dapat kayo ang maraspa. Ngayon, mga kaibigan, nakakulong na sila at nakahanda na yung kaso. Bawal tong abortion. Marami tayong balita dyan sa Davao City na talamak yung abortion. Yan ang hirap sa inyo. Tihaya kayo ng tihaya. Pag kayo natetestbon, nako, namumblema kayo. Itong ating advice sa mga magsing-irog. Wag na kayong mag-premarital sex. Kung hindi nyo kayang panagutan ang kalalabasan ng inyong premarital sex. Unang-una, kung kayo ay mga Katoliko, ipinagbabawal ng simbahan ang premarital sex. Lalo-lalo na yung mga kabataan. Ako, mapupusok ang mga kabataan. Makinig kayo sa inyong mga magulang, mag-aral muna kayo. Pag nakagraduate kayo ng kolehiyo, magtrabaho muna at tumulong sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid. Magpundar muna kayo, mag-ipon muna kayo, bago kayo magpakasal. Kung hindi kayo magpapasakal, mas maganda. Mahirap yata kung bigla kang mabuntis tapos nag-aaral ka pa. Maraming kasong ganyan. Diba? Kaya iwasan nyo na muna yung premarital sex. Kung kayo magkasama, magbasa na lang kayo ng libro sa library. O kaya mag-sound trip na lang kayo, mas mabuti pa. Manood kayo ng sine. Diba? Ganun lang, mga kaibigan, mag-gitara kayo, kantahan, karaoke. Katulad niya, dalawa yung nadakip ng mga abortionista. Mabuti na lang, magaling tong ating NBI. Diba, mga kaibigan? Dyan yan sa Davao City. Mabuti, makakanako. Malakas naman ang loob nitong mag-operate ng klinika. Na nagpapalaglag sa mga, the unborn. Dyan pa sa Davao, buti hindi kayo nayari nitong si Mayor Sara Carpio, ang presidential daughter. Diba? Nanunumbag naman Oo. Nanunuwag yan. Babae kayo Sinapak nga niya yung isang sheriff dahil sabi ng sheriff, i-demolish na yan. Sabi ni Inday Sara, huwag niyo munang i-demolish, antayin niyo munang pagdating ko para kausapin natin yung mga nagpoprotesta. Tigas ng sheriff. Hindi, kailangan ko ipatupad itong order ng korte. Nung pinademolish na, ayan na. Nagkaroon na ng mili, nagkaroon na ng labanan between yung mga nagpoprotesta at yung
mga demolition team. Naku, nagkabatuhan, hampasan. Nung dumating si Inday Sara. Asa man itong sheriff? Ikaw ang sheriff? Liha. Pak! Sapak. Hinawakan pa ng mga bodyguard ni Inday Sara yung sheriff para hindi makatakbo. Di nakatikim siya ng may weather. Ay, nako. Sobra ba kayo manumbag mga kaigsunan? So, maong ka na mga kaigsunan, medyo, magdagan pa mga ang mga chismis mga kaigsunan, apan wala tayong panahon, sunod ugma na pod. Kinilang gyapon si Abdel Diza manamilit na o mayong hapon kaninyong tanan. Okay. Ako mga kaibigan, nagpilit-pilit na. Malagkit na si Abdel Diza. Ayun mga kaibigan, salamat brother. Wala tayong oras, ang 1 hour na naman nakalipas. Dito sa ating himpilan sa D-Triple-X RPN Zamboanga City. Ito pa rin yung balin ko. Nagpapasalamat Alasinto sa lahat ng mga nakinig sa atin. Hanggang sa susunod na bukas, dito yung ating programa. Yung ating Islam Hour sa Bilal Al-Muqtadil. Hanggang sa Lunes mga kaibigan, magkita-kita-kits tayo sa Lunes para isang programa na naman. Hanggang mamaalam na po kami. Wala ng oras. I love you. Mama. Chup chup.